Kamusta? Ako si Queen Ina at welcome sa aking channel. Ito ang Chapter 1 ng sarili kong isinulat na Wattpad story na pinamagatang Before I Let You Go. Kung gusto mong basahin ito sa Wattpad, ilalagay ko ang link sa description. Tara, simulan na natin. Chapter 1. Isang ina, isang laban. Ang bawat hakbang ay para sa kanya, kahit pa sugatan ng puso ko. Ang tunog ng alarm clock ang bumasag sa katahimikan ng maliit nilang kwarto. Alas 5 pa lang ng umaga, ngunit gising na si Althea. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sanay na siyang gumising sa katahimikan. Sanay siyang magising na may iniintinding mabigat. Lumabas siya sa kusina at nagsalang ng mainit na tubig sa kettle. Habang inaayos ang thermos, tumingin siya sa maliit na calendar na may bilog sa petsa. Check-up ni Liam, alas 10 ng umaga. Napatingin siya sa natutulog na bata sa maliit na folding bed malapit sa lamesa. Si Liam, 6 na taong gulang, mahimbing ang tulog, mahina ang katawan, pero malakas ngumiti. Maputi, payat, at may maamong mukha. Tahimik siyang lumapit at pinunasan ang noo ng anak gamit ang bimpo. Liam? Anak, gising na. Papasok pa si Mama. Di ba gusto mo ng pancake ngayon? Dumilat si Liam. May drawing ako para sa'yo. Bulong nito habang inaabot ang papel mula sa ilalim ng unan. Isang simpleng guhit ng babae at bata. May araw, may puso, at may sulat sa taas. I love you, Mama. You're my superhero. Napakagatlabi si Althea habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Wala siyang ibang hangad sa buhay, kundi ang mabuhay si Liam, kahit isugal ang lahat. 2 taon na ang nakalipas mula nang magsimulang magkasakit si Liam. Nagsimula ito sa simpleng lagnat, sipon at panghihina. Pero nang mahimatay ito sa loob ng bahay habang nagdodrawing, doon na nagsimula ang walang katapusang biyahe sa ospital. Acute lymphoblastic leukemia. 3 salitang binago ang lahat sa buhay ni Althea. Mula sa pagiging nurse sa gabi at pintor sa umaga, naging full-time warrior siyang ina. Tumigil siya sa pagpipinta, binenta ang mga obra, at nagsimulang mangutang para makabili ng gamot. Wala siyang sariling tahanan. Nakikitira lang sila sa lumang apartment na inuupahan ng kaibigan niyang si Carla. Ma, di ba birthday ko next month? Tanong ni Liam habang isinusubo ang pancake. Oo, anak, sagot ni Althea, pinilit ngumiti. Anong gusto mo? Gusto ko lang mag-zoo. Gusto ko makita yung totoong giraffe. Sagot nito sabay ngiti. Tsaka kasama ka. Napatingin si Althea sa anak. Wala sa plano ang magdiwang. Kulang pa nga sila sa pambiling gamot sa susunod na linggo. Pero nang makita niya ang kislap sa mata ni Liam, para bang sinasabi nitong, habang kaya mo pa, Mama. Habang kaya pa ng katawan ko. Nang gabing iyon, habang natutulog si Liam, tinignan ni Althea ang lumang sketchpad sa drawer. Isa iyon sa mga naiwan niyang obra na hindi na ibenta. Isang unfinished portrait ng isang lalaking nakangiti, si Marco. Ang ama ni Liam, ang lalaking minahal niya noon. At ang lalaking hindi man lang nagpakita mula nang malaman ang pagbubuntis niya. Napahawak siya sa pisngi ng guhit. Kung alam mo lang kung gaano mo siya kamukha, kung alam mo lang kung gaano siya naghihirap. Habang tinitingnan niya ang bintana, ramdam niya ang lamig ng gabi, ang katahimikan ng lungsod at ang bigat ng katahimikang iyon. Walang kasiguraduhan kung anong mangyayari bukas. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya susuko. Hindi habang humihinga pa si Liam, hindi habang may natitira pa siyang lakas. Salamat sa pakikinig sa Chapter 1 ng Before I Let You Go. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell button para sa susunod na chapters. Basahin mo rin ito sa Wattpad, link na sa baba. Salamat.